Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po sa ating mga kapatiran, brothers and sisters in Qatar. Nakatuwang isipin niya yung mga mananampalataya nasa buong mundo, anywhere in the world. At nakikita-kita po tayo even through this platform. Napakasarap isipin na pati ito nagagamit ng Diyos para sa ikalalaganap ng kanyang salita. So, ang series po natin ngayong linggo ay patungkol pa rin po sa renewal and transformation in Christ. Dalangin po natin mga kapatid na yung pagbabago natin tuloy-tuloy, hindi po tayo nagiging stagnant. Yung totoong Kristiyano po hindi nagiging stagnant sa pananampalataya. So, I hope yung pagbabago natin hindi rin humihinto. Tuloy-tuloy po iyan hanggang sa tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, "To put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness." Sa Tagalog po, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. So yung pag-uusapan po natin ngayong umaga, tatlong katotohanan. Of course, marami tayong pwedeng talakayan patungkol sa buhay Kristiyano. So let me just mention 3. Tatlong katotohanan patungkol po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ito po yung pinakauna. Christian life is a lifelong process of leaving the old self and living the new self. Kung ito po ay pinapakinggan nyo lang, let's pay attention po doon sa spelling. Leaving the old self. Ibig sabihin po ng leaving, E1. Yung lumang pagkatao natin. Yung living naman na isa, living the new self, ibig sabihin naman na ito, ipamuhay ang bago nating pagkatao. Now, yung Christian life po is a lifelong process. Ibig sabihin ng lifelong, yung Christian life natin, ibig sabihin buong buhay natin, isang buong proseso. Kung gaano katagal ang buhay natin, ganun katagal yung proseso. Proseso ng ano? Proseso ng pag-iwan sa ating lumang pagkatao at proseso ng pamumuhay, yung dapat na ipapamuhay natin yung bago nating pagkatao. Kaya sabi po sa mga talatang ito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Mga kapatid, kung ikaw ay senior citizen na ngayon, hanggang ngayon, meron ka pa rin dapat alisin sa iyong buhay. At yun yung lumang paraan, yung dating paraan ng ating pamumuhay. Kaya it's a lifelong process Kung ikaw ay teenager pa lang ngayon, may aalisin ka sa iyong buhay. No? Kung ikaw ay nagbibinata na, nagdadalaga na, may asawa na, meron ka pa rin makikitang mali sa ating buhay na dapat alisin. Kasi yung pagbabago po natin tuloy-tuloy. Yung renewal, yung transformation, tuloy-tuloy po yan. Kaya po yung buhay Kristiyano, ito ay buong buhay, lifelong process of leaving the old self behind and living the new self. Kaya wag po nating isipin na yung buhay Kristiyano ano lang to, simple lang, no? Talagang naglalaban ang lumang pagkatao sa bagong pagkatao natin. Yung pagkatao natin kay Kristo tsaka yung pagkatao natin na makasalanan, lagi naglalaban yan. Habang buhay, hanggat nasa laman tayo, patuloy pa rin tayo nagkakasala, patuloy pa rin tayo nagkakaroon ng, kung meron na tayong habit, na mas bad habits, sinful habits na overcome na, pwedeng in the future magkaroon pa na ng panibagong bad habits or sinful, makasalanang mga habits na kailangan pa rin i-give up sa Panginoon. Kailangan pa rin iwan. Marahil yung iba sa atin, merong mga, let's say, bisyo na iniwan na natin nung nakaraan. Long time ago nung hindi pa tayo mananampalataya, nung naging mananampalataya, tagasunod tayo ng Panginoon Jesucristo, patuloy pa rin bumabalik.
Pero ang sabi rito sa mga talatang ito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Kung magagalitin ka dati, dapat ngayon, hindi ka na magagalitin. Pero minsan, bumabalik pa rin yung dati mong paraan ng pamumuhay. Nagiging magalitin ka pa rin. Nagiging war freak ka pa rin at times. So, ito po ay lifelong process. Dapat inaalis natin itong mga masasamang gawain na ginagawa natin. No? Pangalawa po, Christian life is a continuous renewal of the mind through God's Word. So, meron talagang pagbabago ng ating pag-iisip at ito po ay tuloy-tuloy. Hindi po tayo darating sa punto ng buhay na natin na masasabi nating tapos na akong mag-aral ng salita ng Diyos. Natapos ko na yung buong Bible, Genesis to Revelation, I'm done with it. Hindi po tayo darating sa punto ng buhay natin na sasabihin natin, alam ko na yung Biblia. No? Patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos and it's a continuous renewal. Habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nababago tayo. Yung hinahayaan natin ng salita ng Diyos na bumago sa ating mga buhay. Kaya po mga kapatid, yung pag-aaral ng araw-araw nakikita tayo, di ba? I hope hindi po ito maging routine lang. Na parang, okay, everyday I do this. Hindi po ganun mga kapatid eh. Everyday dapat fresh yung salita ng Diyos sa atin. Fresh na para bang mga buhay na buhay yung salita ng Diyos na tumatalon mula sa pahina ng Biblia at nangungusap sa ating mga puso. It's a continuous renewal of the mind through God's Word. At habang binabasa natin yung salita ng Diyos, binabago ang ating isipan, binabago ang ating puso, binabago ang ating pagkatao. Number 3 po, Christian life is a journey towards becoming holy, just as God is holy. Yung Christian life po, ito ay isang paglalakbay. Isa po itong marathon. Ang pinagkaiba po kasi ng marathon sa sprint. Yung sprint po kasi, ito yung isang mabilis na takbo eh. Let's say 200 meters. Isang mabilis lang. Pero yung marathon po, isang napakahabang takbuhin. Yun po yung buhay natin eh. It's a journey, isang mahabang lakbayin, isang mahabang takbuhin. Patungo po saan? Patungo sa pagiging banal. Kung paanong banal ang Diyos. Nakita niyo po sa Biblia, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, be holy just as your heavenly Father is holy. Yun po ay utos ng Panginoong Jesucristo sa atin. Pero hindi po ina-expect ng Diyos na ikaw, sa ganang kalagayan ng iyong katawan na makasalanan, mangyayari yan in just a snap. Hindi po yan sprint. Ito po ay marathon. It's a journey. It's a lifelong journey. At ito po ay sa ating po paglalakbay habang lumalago tayo sa ating pananampalataya, habang nauunawaan natin yung salita ng Diyos, patuloy po tayong nagkakaroon ng kabanalan. Mas nagiging banal po tayo at ginagamit po ng Diyos yung kanyang salita. Kaya po sabi sa prayer ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 17, ang panalangin ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga disipulo, Father, sanctify them with your word. Your word is truth. Ano po ibig sabihin nun? Panginoon, Ama, pakabanalin nyo yung mga disciples ko. Kung pakabanalin nyo sila sa pamamagitan ng iyong salita. So kung gusto mo talagang magkaroon ng kabanalan, mamuhay ng may kabanalan, hindi mo pwedeng ihiwalay yon sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ang gagamitin niya para tayo magkaroon ng buhay na may kabanalan. So, application po dito sa ating mga talata. Ito po yung pinakauna, introspect and search ourselves. Introspect. Ano po ba yung introspect? Now, kapag sinabi nating inspect, ang ibig sabihin ng inspection, tinitingnan mo, ini-inspect mo, parang ini-evaluate mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Something outside of you. Tinitingnan mo yung mga tao sa paligid mo, yung mga bagay-bagay sa paligid mo, that's inspection. Pero pag sinabi nating introspect, ang tinitingnan natin yung sarili natin. So, introspect. Tingnan natin ang ating mga puso. Introspect and search ourselves. Tayo po ba ay namumuhay ng may kabanalan? Tayo po ba ay lumalago sa kabanalan? Lumalago sa pagbabago?
Kaya ang sabi dito sa mga talatang ito, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Tayo ba ay nagbibihis ng bagong pagkatao? Tayo ba ay namumuhay ng nagiging kahawig ang ating Panginoong Hesukristo? Magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ito yung original design ng Diyos sa atin eh. Yung merong kabanalan, sabi dito sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. At dito rin tayo ibinabalik ng Diyos sa kabanalan. Kaya we really have to introspect eh. Habang lumalago ba tayo sa pananampalataya, tayo rin ay nagiging banal? Nagkakaroon ba tayo ng holy life, na kabanalan sa ating mga asal, sa ating pananalita, sa ating pakikipag-usap, sa ating pag-iisip? So, introspect and search ourselves. Pangalawa po, recommit to the studies of God's Word. Recommit po. Ibig sabihin po nito, dati nagko-commit tayo, magbabasa ako, magde-devotion ako, Lord. Minsan nakakalimutan natin yon. Minsan hindi na natin na itutuloy yung napakagandang habit na yon. Pero this time, recommit. Yung buhay pong Kristiyano, laging may recommitment yan eh. Kasi madalas nadadapa tayo, minsan nadudulas, minsan hirap nang bumangon. Pero yung recommitment, tuloy, Lord, ang tagal kong nadapa. Babangon ulit ako, Lord God. And then I'm recommitting myself to you. I'm recommitting to study your word. Babalik ako sa inyong salita. Pag-aaralan ko muli ang inyong mga salita. So, recommit to the studies of God's word. Pangatlo po, submit to the Holy Spirit for holy living. Minsan po kasi, umaasa tayo sa ating sarili para maging banal. Kaya lagi tayo na-frustrate. Kasi yung sarili natin hindi kayang maging banal. Ang inuutos po sa Biblia sa atin mga kapatid, hindi magpakabanal sa pamamagitan ng ating lakas, kundi magpasakop, submit to the Holy Spirit for holy living. Magpasakop sa banal na espiritu upang makapamuhay ng may kabanalan. So, ang banal na espiritu po kasi ay sinugo ng ating Diyos upang manahan sa atin at siyang magpabanal sa atin. Yun po ang layunin ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Ang kailangan po natin gawin, magpasakop. So everyday nagpapasakop tayo sa leading, sa pangungusap ng Santong Espiritu sa ating buhay. At habang nagpapasakop tayo sa pagkilos ng banal na espiritu sa atin, nagkakaroon din po tayo ng kabanalan. Sapagkat ang banal na espiritu ay nananahan sa atin upang pabanalin niya ang ating pananalita, pag-iisip, at mga ginagawa ng ating mga kamay. So, submit to the Holy Spirit for holy living. Now, ito po yung question natin para sa ating discussion, mga kapatid. Are we growing in holiness? Alam natin na binabago tayo ng Diyos. Alam natin na sinugo ng Diyos ang banal na espiritu para baguhin tayo. Alam natin na binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. But the question is, are we growing? We really have to introspect, search ourselves. Are we growing in holiness? Tayo ba ay mas nagiging banal? Mas banal ba tayo today than yesterday? Are we holier today than last year? Or huminto na yung paglago natin sa buhay spiritual? Or pwedeng on and off, on and off? Kaya po, siyasatin natin, magpasiyasa tayo sa ating Diyos. Are we growing in holiness? Now, kasapin po natin si Lord, sabihin natin sa Kanya, Lord God, You said in your word that I should be holy just as you are holy. Forgive me for sinning all the time. Forgive me whenever I fail to submit to the Holy Spirit. I pray that you will touch my heart. Talaga kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Lord, hipuin niyo po yung puso ko na makasalanan. Take away my heart of stone and give me a heart of flesh. Let me love you and obey you. Let me submit to the leading of the Holy Spirit that I may live a holy life. Father, I recommit to study the Bible. Gawin po natin itong commitment na muli nating bubuksan ang ating mga Biblia, uunawain sino ang Diyos, paano niya inihahayag ang kanyang sarili sa Biblia, at sino tayo, at paano tayo dapat mabago at magpabago sa ating Diyos. Father, I recommit to study the Bible.
Sanctify me through your holy word. Pakalinisin, pakabanalin niyo po ako sa pamamagitan ng inyong mga salita. And I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Nais ko pong magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin ngayong umaga, si Ate Josephine D. So maraming salamat sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotions po natin, sa devotion natin ngayong araw, let us know in the comment section below. Na-appreciate ko po, nakikita ko po yung mga comments ninyo. And wag po natin kalimutan na ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.